Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. I am Chirurgas Mamasagadi Channel, a faith healer, also a tarot reader. So ngayong hapon na to, tignan natin na nagsabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of November 1 hanggang November 7 for the sign of Capricorn. So Capri, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, ang spirit guides ang ating masasagap for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Capricorn ng ating mga hagilap? So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update. Then of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalong-lalo nang dinigi-skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapalisiksik na nag-uumapaw na biyayang manambalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advice ng ating angel spirit for the sign of Capricorn. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Capricorn ang ating mahagilap? Let's see. So there's something guys with the Six of Swords. There's a transition. Unti-unti ka na rin daw makakalis sa hindi maganda sitwasyon. No, ibinabahagi dito na unti-unti na raw magbabago ang kalagayan sitwasyon mo. Mas magiging kalmado na, no, mawawala na yung mga kumbaga iniisip mo, mababawas-bawasan na siya. So unti-unti talaga siyang magiging mas kalmado na, no, kaysa dun sa mga nakaraang araw mo. Ngayon linggong to, malaking pagbabago na magaganap dahil maaaring makaraos at makabangon ka na. And of course, there's a Five of Swords. So mag-ingat ka lang, nagkakaroon ng self-sabotage that because of your action and decision. So ibig sabihin, ikaw mismo yung makakagawa ng bagay na ikaiipit mo, no? Kaya kailangan mag-ingat ka sa mga gagawin mo. Lahat ng bagay na pagdidesisyonan mo, lagi mong pag-iisipan ng tama at wasto. Lagi mong pag-iisipan mabuti bago ka mag-take ng decision or bago mo i-click yung bagay na yan, kailangan mo munang i-evaluate, no? Then of course, there's something with a higher for education, for a lesson learned. So talagang there's something education. May bagay dito na kailangan mong matutunan, no? May bagay dito na kailangan mong pahalagahan. May mga bagay dito na kailangan mong pakakatandaan. Ano man yung bagay na naging karanasan sa'yo, no? Sa nakaraan, sa mga nakarang araw, sa mga nakaraang buwan, itong linggong to ay parang pahiwatig na kailangan mo ng makinig. And there's a magician for manifestation. This is something guys na kung ano man yung bagay na kumbaga pangarap mo, makakamit mo yun. Pero kumbaga nangyari dito, there's something creator of your own life. Parang ikaw yung gagawa na ikabubutit ka sa sama mo. You create this situation and you have the power to change it, no? Ikaw yung makakagawa ng paraan para mabago yan, no? Dahil ikaw yung naglagay sa sitwasyon mo. And of course, this is something a Queen of Wands by confident. No, lakasan mo ang loob mo, maging matapang ka. Alisin mo yung pag-aalinlangan at takot mo at pangamba mo sa mga bagay-bagay. So ngayon parang mas magiging matalino ka na, no, sa mga decision mo. Alisin mo yung takot at pangamba mo, the way na parang kumbaga ilalaban mo, no, kumbaga bagay na iisipin mo yung magiging positivities and outcome, no, kumbaga sinasabi dito na kumbaga titingin mo yung yung brighter side of situation, but definitely kumbaga ilalaban mo siya in a good way, na parang mas lalo mong papatunayan sa sarili mo na kaya mo, ganon. And of course, there's something a Page of Wands by good news. May magandang balita. Na may magandang balita na paparating sa iyo ngayong linggong to. Mayroon ka matatanggap na phone call, messages, an email, and of course, there's a lot of transaction, communications coming in, na makakatanggap ka talaga ng iba-ibang komunikasyon, iba-ibang tawag, no? Message. With a Six of Swords, represent with a word cloud. Kasi makakalis ka na sa situation. Some of you guys na magkakaroon ng travel talaga. Na maaaring makakapag-travel ka international, local, na makakaalis ka na. No, may bagay kang gustong mangyari, no, gusto mo na makawala dyan sa situations na yan, makakaalis ka talaga. No, ngayong linggong to. And there's an Empress card.
Alagaan mo yung sarili mo. No, with the Five of Swords, para nangyayari kasi nagkakaroon ng self-sabotage. No, dahil, kumbaga, hindi mo na iniintindi sarili mo, bara-bara na, no? Parang, bahala na gato ganyan. No, kailangan lagi mo pakakatandaan yung sarili mo din, no? And the other side naman, baka napapabayaan mo yung sarili mo, kailangan mong kumain ng masusustansya, baka nalilipasan ka ng gutom. And there's the Hierophant, representing the Three of Cups. So, there's something, a celebration coming in. No, may mga celebration na mangyayari o magaganap, pero kailangan mong pakakatandaan na kailangan mag-save ka for your future. Matuto ka na alisin mo yung luho, bisyo, ano man yung bagay na walang katuturan o mga bagay na hindi naman nag-serve sa'yo or bagay na hindi talaga nakakatulong sa'yo, tantanan mo na. With a Magician, representing the Seven of Cups. Now, this is something, guys, with a lot of opportunity coming in. With a Magician, may mga bagay dito na maaaring ma-manifest mo. Maraming paparating na ikabubunga o ikagaganda na takbo ng sitwasyon mo. No, talagang bagay na mas makulay, no, mas maganda ang maaaring mangyari. There's the Queen of Wands, representing the Page of Coins. Invest wisely. Kumbaga, sinasabi dito, kailangan lakas naman loob mo, maging matapang ka sa lahat ng bagay na papasukin mo, sa lahat ng bagay na sisimulan mo, kailangan maging wise ka. No, lagi mo pakakatandaan yung advantage and disadvantage or even the consequences. Now, the Page of Coin represents within manifestation. May bagay kang mamamanifest dito. May bagay kang makakamit. Basta lakasan mo lang ang loob mo. Alisin mo yung pag-aalinlangan. With the Page of Wands, represents with the Ace of Wands. The Ace of Wands represents something, a new project, new creative expression, a brighter idea. No, dito papasok ang magandang balita na maaaring magdala sa iyo ng bagong plano, bagong kaisipan, bagay na magbubukas sa pintuan mo na parang hindi mo in-expect na kakayanin mo. Pala ganon. Itong bagay na to yung magdadala sa iyo ng mas ikalalago mo. No, bagay na hindi naman talaga kumbaga, wala sa isip mo, wala sa wish mo itong bagay na to, pero ibibigay sa'yo with unexpected situation. Parang, hindi naman line mo yung ganon, pero ibinigay sa'yo. No? Kumbaga, hindi mo alam kung ano mangyayari sa ikot ang kapalaran mo, pero itong bagay na to yung magdadala sa yung bagong plano or bagong simula. No? This is something in a new business venture. What is the Six of Swords? Because the word card represent with the Ten of Swords. No, makakalaya ka na sa mga traidor. Makakalaya ka na sa mga taong inggitera. No, there's a lot of evil eye. With the Ten of Swords, there's a lot of betrayal. So, lagi kang natatraidor, lagi kang binubudo, lagi kang naloloko. Kumbaga, it's something na parang mababago na. No, parang may iba na. Na hindi na ganun yung mundong ginalawan mo sa mga nakagisnan mo sa nakaraang panahon, nakaraang araw, nakaraang buwan, nakaraang linggo, nakaraang taon. Kumbaga ito ng linggong to, maaaring baguhin na. Na makakalaya ka na sa mga taong, kumbaga, sumira sa'yo, yung mga taong, kumbaga, inggitera, no? And of course, there's a star card, healing and recovery. Makaka-recover ka na dito. Basta sinasabi dito, alagaan mo yung sarili mo, nagkakaroon ng self-sabotage kasi the way na with the Five of Swords, parang nangyayari dito, masyado kang panatag, nagiging komportable ka. So, the more na komportable ka, hindi mo na kumbaga, namamalayan na napapabayaan mo na yung sarili mo in the other side. So, kailangan there's a balance. No, kailangan mo maging balance at kailangan, kumbaga, tuunan mo ng pansin ang iyong sarili. This is something yung Empress card for retreat. No, parang it's time na para alagaan mo rin yung sarili mo. Na magkakaroon ka ng bago simula the other side with a new beginning. Now, there's the star card represents something, hope at pag-asa talaga na maaaring magdala sa'yo ng recovery. Kailangan kumbaga, ito na yung chance mo na para alagaan mo at magsimulang muli para sa sarili mo. There's the Hierophant, was the Three of Cups, so represent the Ace of Cups. No, matuto ka na. May bagong pag-ibig na darating ngayong linggong to, ha? Pero mag-ingat ka. No, kumbaga, maraming buyo. Maraming mga taong, kumbaga, irereto sa'yo. Mag-ingat ka. Matuto ka na when it comes from relationship. No, huwag ka basta-basta mag-i-invest ng emotions. No, ng love. No, kailangan getting to know each other. Kung itong tao na to talagang, kumbaga, sincere siya sa'yo. Diba? And of course, there's the Nine of Cups. There's a wish fulfillment. So, tulad na sinasabi ko with the Magician, no, kumbaga ikaw yung gagawa ng ikabubutot ka sa sama mo with the Seven of Cups na maraming
tao or bagay na darating sa buhay mo na magdadala ng kaligayahan, no, sa lahat ng aspeto. So, with the Knight of Cups, no, there's something you wish fulfillment or there's an ultimate happiness talaga na nakalaan para sa'yo. Kumapit ka. Additional messages, and this is something the Eight of Swords. No, there's a lot of toxic and negativities around you. Maraming mga taong kumbaga huhusgahan ka, no, kung ano sasabihin sa'yo, kumbaga lilinlangin ka, kailangan kumbaga lakas ang pakiramdam mo, na para ka nakapiring, no, naka-blindfold ka, na hindi mo talaga kilala, hindi mo nakikita kung sino yung mga taong totoo at hindi totoo. At feeling mo maraming swords na nagsisilbing, kumbaga, evil eye or ingitera, no? Kailangan alam mo kung sa lahat ng bagay na yung papasukin mo. Kailangan mas maging mawais ka at mas maging maingat ka, no, sa lahat ng bagay o taong makakasalamuha mo. So, parang sinasabi dito, kailangan mo lakasan ang loob mo, lakasan mo pakiramdam mo. Baguhin mo na yung dating ikaw. And there's something, guys, with an 8 of coin. No, just focus on what you're doing. No, mag-focus ka, mag-concentrate ka sa ginagawa mo. Huwag mong intindihin yung mga tao sa paligid mo. No, marami mga sinasabi against sa'yo, okay lang, deadma. No, kumbaga sinasabi dito, patunayan mo na may ibubuga ka pa. No, may bagay na parang hindi lang ikaw yan, hindi lang basta ikaw yan, ganon. Kumbaga malaking pagbabago pa na mangyayari sa buhay mo. For the outcome, there's something the tower moment for major changes. No? Kumbaga itong bagay na to ay maaaring unti-unti magbago, unti-unti na mag-iba. No, there's something chaos. May bagay na parang masisira, may bagay na parang mawawala, may bagay na unti-unting guguho. Pero kailangan alam mo, no, kung ano ba talaga yung kailangan mong gawin para manatiling matatag ka, no, sa likod ng mga taong sasabutayihin ka. No, marami tao talaga na hindi naman natin mapiplease yan eh, diba? Hindi natin mapapaamo agad-agad yung mga tao na parang gustuhin ka, no? Hindi mo talaga sila mapapasang-ayon kung ano man yung bagay na gusto mo dahil iba-iba yung perspective ng tao. So, kailangan mo lang talagang, kumaga, kung alam mong hindi na healthy yung environment, no, kailangan mong umalis doon. No? Hindi ka mag-grow dyan, no, sa mga tao na yan. And of course, there's something, the Two of Swords. So, there's something, guys, in indecision. May mga part pa dito na hihirapan ka mag-decide. No, ngayon linggong to, kailangan mo mag-decide o mag-desisyon, pero kailangan pag-iisipan mo mabuti. Na para hindi ka magsisi sa huli. Na para hindi ka manghinayang kung ano man yung bagay na mangyayari tapos, kumbaga, nagkaroon ng disappointment ka, ganun. Kumbaga, at least, kumbaga, buo ang decision mo. And there's something, guys, with the 10 of Wands, something burden. Meron talagang mga tao nagbibigay pabigat, lalo-lalo sa relasyon. Yung mga taong, kumbaga, tutol, hadlang, o maaaring naiinggit sa inyong relasyon. Mas maganda yung low-key, no? Kumbaga, sinasabi dito, matuto ka na. No? Dahil sa relasyon na masyado kang showy, flex ng flex, ngayon, mas magiging secure ka na. Now, at the same time, there's something, the 3 of Wands, waiting for a ship. Kung may hinihintay ka, resulta, documents, there's a possible na makuha nyo na. Na makakapag-travel na kayo dito, guys. Na makakaalis na kayo. May mga hinihintay kayong mga papeles, dokumento, or maaaring hinihintay nyo na lang yung opportunities na to, there's a possible talaga na makakaalis na kayo. And there's something, guys, with the temperance, this something divine intervention. Paalala, with the temperance, na matuto tayong habaan ng pasensya. No, lakas mo ang loob mo. Tulad ng sinasabi ko na napapalibutan ka ng toxic and negativities, alam mo dapat yung ilalaban mo. Alam mo dapat yung bagay na ikalalago mo. No? Kung alam mo itong tao na to, o itong bagay na to, itong sitwasyon na to, or environment na to, ay hindi ka mag-grow dyan, kailangan mo umalis dyan. No? Kung mga taong toxic, no, wag mong i-please sila. Palitan, alisin sila sa buhay mo. No, there is something na hindi ka mag-grow eh. The more na negative environment and negative yun, magiging negative yung outcome. No, ma-attract mo na ma-attract yun. And there's a Knight of Cups. No, there's an offer. Na may offer dito, there's a promotion, guys, ha. Sa mo yung meron dito mapopromote. No, may nasa-sense ako na mapopromote about sa trabaho. Maraming message, maraming mga trabaho na paparating o maaaring pag-aagawan ka ng mga iba-ibang country, no? May nasa-sense ako dito na magaling siya, na matalino siya when it comes for work. No, so let's see what is additional messages for finances and career, love life, at kalusugan. Let's watch this. Okay, let's see. Pagdating naman tayo, no?
sa finances and career, love life at kalusugan. Okay, pagdating sa finances and career, represent with the Sun card. This is something guys na maaaring magbigay kaliwanagan sa lahat ng aspeto pagdating sa finances mo. So, ano man yan, trabaho man yan, negosyo man yan, ano man yung bagay na nagbibigay sa iyo ng profit, kita, salary, no, maaaring there's a resource of income, no, maraming resource of income, maaaring lumago, at magiging positibo ang kalalabasan. Parang bagay na maaaring kailangan linisin. No, with the Sun card, something purification. So, may bagay kang tatanggalin. May bagay na lilinisin. May mga bagay na kailangan talagang may saayos. Now, at the same time, with the Three of Coins, with the collaborations, teamwork, team unity, o maaring sinasabi dito, kung linisin mo yung surroundings mo, yung mga tao sa paligid mo. Kung may negosyo ka, yung mga taong trabahador mo, no, yung mga taong pinagkakatiwalaan mo, klaruhin mo kung sincere and loyal sila sa'yo. Alamin mo, there's an hidden agenda or there's an evil eyes din sa kanila na kailangan tanggalin mo. Kasi the more na may evil eye, may inggit at mingit-ngit sa katawan ng taong nakakasalamuha mo, hindi ka mag-grow dyan. No, at the same time, there's something with the King of Coin, with the security and practicality. When it comes to finances, kailangan mas maging ingat ka. No, papangalagaan mo naman yung bagay na meron ka, mas maging hands-on. No, kung may business ka, hands-on ka dapat, no? At the same time, kung may trabaho ka, tutukan mo, mas maging secure ka sa mga yung mga pinaghirapan mo, i-save mo for your future. And there's a Death card. No, mayroon ditong natapos na trabaho or matatapos lang yung trabaho na maaaring magkaroon dito ng end of contract. But definitely with the Death card, there's something of transformation. Maaaring mabago na ang situation, mabago na position mo. No, and the other side naman, meron dito nagkaroon ng bankruptcy, but definitely nagkaroon ng bagong simula. No, parang mas gumanda pa nga, no? Kumbaga tinanggal sa iyo yung bagay na yon, tapos mayroong mas bagay na mas malaki pa pala na dumating ngayon, o darating ngayon sa buhay mo. And there's the Kingman. Baguhin na perspective. Na pagdating sa finances and career, baguhin mo na raw kung paano mo i-manage and i-control yung finances mo. Mas magiging maingat ka na this time. No, baguhin mo na yung mga nakagawian, nakasanayan mo. And there's an 8 of Wands. There's a lot of transactions, communications. No, there's a lot of trouble, client coming in for you. No, some of you guys, no, meron dito maghahatid sa inyo ng balita. Maaaring makatanggap ka ng email, phone calls, messages. And there's let's see what is additional messages about naman tayo sa love life. And there's the High Priestess. Now, there's something hidden agenda or there's a hidden enemies. So, may misteryo sa likod dito. Now, pagdating sa love life mo, may mga taong against sa inyo. Maraming taong tutol sa inyong relasyon. And there's something the Four of Cups. No, just reevaluate or analyze. No, kailangan niyo pag-isipang mabuti, lalo na pagdating sa relasyon, huwag kayong nagpapapasok basta-basta sa buhay niyo. No, huwag kayong nagpapapasok basta-basta sa buhay niyo. With the Four of Cups, no, parang may sense ako dito, parang may bibigay sa ng pagkain ngayong linggong to. Huwag kayong tatanggap ngayong linggong tong pagkain, ha? Or maaring bigay, no, sa iyo o sa husband mo o sa wife mo. Huwag kayong kumakain ng bigay muna. There's a 6 of Wands for victory. Magtatagumpay kayo pagdating sa relasyon. No, mas magiging masagana, mas magiging maganda ang inyong relasyon. And of course, at the same time, there's a Devil card na maraming tuso. Now, there's a temptation ako dito na sa sense, no? Meron dito ang temptation, tukso, na kailangan pag-ingatan mo. And there's a Knight of Wands, no? Continue what you're doing, perseverance na kailangan mo magtiyaga. No, and of course, pahalagahan ng isa't isa. May nasense ako dito, guys, na may hidden agenda na may gustong gumayuma sa'yo sa person mo. No, or maaring ginagayuma na patago. No, there's a mystery with the High Priestess or something secret. And there's a 5 of Coin. With the 5 of Coin, there's something financial, loss of financial crisis. Kaya parang gipit at ipit din kayo sa pera ngayon. Kumbaga, anong nangyayari, dati masagana kayo, ngayong linggong to matutuklasan mo na kung bakit ganon, na parang hindi kayo nakakaipon, hindi na kayo nakakapagtabi. No, maaring mayroong, kumbaga, with the Death card, parang may gusto sumira sa inyo. Na parang may gustong magpabagsak sa inyo. No, konektado ang love life at career mo dito. With the Sun card, parang kailangan mo nang linisin nyo na sa paligid nyo. So, it means nasa paligid ang lason.
for the outcome, for ano naman tayo, pagdating sa kalusugan mo with that Sign of Pentacles, magiging masagana at magiging maayos ang inyong pamilya. Kahit mga anak mo, magiging maganda kalusugan dito at ikaw. With the King of Swords, kailangan mo lang maputol. Ano man yung bagay na nakasanayan yung pamilya. Sa mga kinakain nyo, tantanan nyo kung ito ay bagay na hindi na nakakatulong or maaring napapadalas no, ang kain. Kailangan alam mo na sa sense ko, may hindi kayo sa mga dry na food. No, kailangan nyo guys ng mga masabaw. No, kailangan nyo rin ng sabaw. Kasi parang anong nangyayari dito, nahihirapan yung, nahihirapan kayong dumumi. No, nahihirapan kayong dumumi at maaaring hindi kayo nakakatae sa isang araw. No? And there's the Ten of Cups. Now, there's something happiness. Some of you, magiging masaya talaga ang kalusugan at pamilya mo dito. Punong-puno ng saya at punong-puno ng ligaya. With the Two of Coins, kailangan nyo lang maging balanse. No, maging balanse dito sa kalusugan nyo. Kasi ibig sabihin na kailangan nyo lang talagang kumbaga, iwasan ano man yung bagay na nakasanayan nyo. Baka mahilig kayo sa mga processing food, no, sa mga junk foods, at the same time, sa mga fast food, mag-ingat po kayo. And the Seven of Wands, si protection. So, protectionan nyo ang sarili nyo. Na kailangan, mas mag-ingat na kayo sa mga kinakain nyo. And there's the Five of Coins. Na connected talaga yung with the Five of Coins, with the Five of Cups, with, no, parang sinasabi dito sa akin na parang napupunta sa health issues nyo. No, yung kinikita nyo, maaaring may mga madalas nagkakasakit sa inyo. So, ibig sabihin, may mali sa inyong mga nakakasanayang kainin or inumin. Or maaaring may nagbibigay sa inyo ng pagkain na inuunti-unti kayo. Na may hidden agenda dito ako talaga na parang nakakaranas kayo ng financial difficulties at the same time, kung ano nararamdaman ng mga anak mo. Maganda yung kalusugan nyo pero mayroong sumasabotahe. No? Kumbaga, nagugulat kayo, biglang may mararamdaman si ganito, kala nyo natural lang siya, ganon. Kumbaga, hindi nyo na malaya na there's something in hidden agenda or something na parang yun niya, inaanay kayo, kinakain kayo paunti-unti nang hindi nyo namamalayan. So, baka madalas kayong bumili sa labas ng pagkain or madalas kayong tumatanggap ng bigay na pagkain. So, mag-ingat po tayo. So, let's see what is the magic of prayer messages advices. So, let's watch this. Ayan, nasa advices na tayo, guys, ha. Okay, we proceed na tayo with the magic of prayer messages advices for you. With the magic of prayer messages advices. Ayan, simple lang ang ating suot. No? Para at least, carry lang. Medyo magaang lang sa pakiramdam. And there's a new home. Some of you guys, no, there's a new home. Magkakaroon kayo ng bagong bahay. Na bagong tahanan. Na makakalipat na kayo ng bahay. And there's an assertiveness. Na sinasabi dito na kung ano man yung bagay na gusto nyo gawin nyo. Na kung ito yung magpapasaya sa inyo, gawin nyo. Na basta may passion. Pagmamahal sa ginagawa. Continue what you're doing. What is a yin and yang oracle card? And there's a cycle. Ito yung kanina kapag sinasabi Now with the cycle, kailangan talaga mabago yung sistema. Or nakagawian with the changes talaga. Now cycle yung sistema, changes with the kumbaga, pagbabago, na kailangan nyo talagang pag-isipang mabuti. Na alisin na ano man yung bagay na nakasanayan nyo. And there's a seed. Kung naman yung bagay na itinanim mo siya, nga anihin mo. Diba? Kung naging mas alaga ka sa sarili mo, mas tatagal ang buhay mo. Then of course, kung ikaw ay naging bara-bara at napabayaan mo yung sarili mo, kung ano na mararamdaman mo. With the synchronicities, there's a synchronicities. May mga sign, symbols, angels number na nagpapakita sa'yo. May pahiwatig yun, ha? Depende yung kung anong number yung nakita mo. Mag-pay attention kayo doon. And there's something with a dreamer. See, there's a synchronicities with a dreamer. Maaring madalas ka pang managinip. No, may pahiwatig at paalala sa'yo yon. Kung bakit ka nananaginip, mayroon palang senyales yon. Marami kasing ibig sabihin ng panaginip Depende sa kung ano niya panaginipan nyo. Let's see what is the romance with romance angels with a mystic love oracle deck. There's a fear, afraid. Alisin mo yung takot at pangamba mo. Lalo pagdating sa relasyon. And there's a soulmate. Baka natatakot ka na magmahal. Natatakot ka na ulit masaktan.
Huwag kang mag-alala, there's an everlasting promises. Mayroon talagang taong makakasama mo for good, for long. What is Archangel Michael messages? Guarded and protected. Diba? Protektado at ginagabayan ka rin ating Archangel Michael. So let's see what is the Jesus loving code said. Our Jesus loving code said represent the Comforter, which is the Holy Spirit, whom the Father will send you in my name. He shall teach you all things. So, ibig sabihin dito, kumbaga may taong darating sa buhay mo, natutulungan, natuturuan ka, no? Na ipinadala sa'yo na maging instrumento para malaman mo lahat ng bagay na dapat mong malaman. No, may mga taong darating sa'yo na gagawin niyang instrumento para maramdaman at maranasan mo yung leksyon sa buhay mo. Hindi para masaktan ka ng ganun-ganun na lang, kundi para may matutunan ka. Let's see what is an angel's number. What is an angel's number? Represent what? There is a 555 for clarity. May bagay talaga na magbabago with the change. Double clarification with the changes. You are going to level up. It might not feel good initially, but it will prepare you to handle the greater things in life for the highest good. That is why you've been looking for push through it. There is a reward waiting for a finish line. So maraming bagay dito na unti-unting magbabago. No? The more na may mga struggles kang nararanasan sa buhay mo, the more nalalagpasan mo siya, the more na tumataas. No? Kumbaga may bagay kang gustong marating, may bagay kang gustong mangyari sa buhay mo, ganun din yun. No? Pataas ang pataas yung challenges, pataas ng pataas yung mga achievement mo sa buhay. Ganun siya. So, kumbaga sinasabi dito, kumbaga pagtiwala ka na lahat ng bagay na to ay maaaring, kumbaga makakamtan mo at nakukuha mo ano man yung bagay na inaasam mo. Ganun siya, guys. What is a money move oracle deck? Na parang mas, diba, the more na tumataas yung challenges mo, the more na tumataas din ang achievement mo, parang inahanda ka sa pinaka mas malalim pa, no, na pagdadaanan at malalim pang tagumpay. Ganon siya. Kung mas malalim ang pagdadaanan mo, mas malalim ang sakit, mas malalim ang ngiti at saya at mas malalim ang tagumpay na inaasam. And there's a moving up. There's a level up. There's a moving up. So, pinapakita dito, kahit sa career mo, ganun din, no? Go to the next level. Mas lalo siyang tumataas, no? The more na may natututunan ka, no? Pagdating sa finances and career mo, no? Lalo-lalo na pagdating sa pera, mas lalo mong minomotivate yung sarili mo na magtagumpay dun sa bagay na yon. No? For example, nagbi-business ka, no? There's a trying error when it comes for business. No? Kumaga, may bagay ka dyan na gustong sinisimulan mo na, no? Pero may dumarating yung pagtumal, no? Dumarating yung pagtumal, pero kumbaga there's a challenges eh. Yung pagtumal is sa challenges. Paano mo kumbaga gagawan ng kumbaga eksena yon, no? Ano yung magiging bangin mo, no? Yung magiging diskarte mo para lumakas yung kita, no? That time, no? Alam mong matumal, no? Yun yung bagay na kailangan matuto tayong hanapin kung paano natin mapapaganda at mapapalago ang sitwasyon natin. Ganun siya. So, let's see what is your shadow work represent what. Kasi may mga struggles sa buhay natin, obstacles, trials, na kailangan natin hanapan ng solusyon. Hanapan natin ng bagay na para pagtagumpayan natin. No? There's a career is on the rise, new offers and opportunities, salary increase. No? Talagang the more na mas lalong tumataas ang kita mo, the more na mas tinututukan mo kung paano mo natututunan yung bagay na yon, mas lalo kang lumalago. And there's a shadow work represent what? There's a light in the darkness. Light the darkness represent love, clarity, and awareness. So, pinapakita dito, darkness cannot dispel darkness, only light can. Syempre, hindi mo naman makikita yung liwanag dun sa hindi mo makikita yung maliwanag dun sa madilim na parte ng buhay mo. No, syempre paparanas mo na sa yung madilim na parte ng buhay mo hanggang sa malaman mo na may bagay pa palang may much better pa do sa buhay mo, hanggang sa magbigay ng clarity or kaliwanagan sa iyo na tatanggapin mo na yung bagay na yun sa buhay mo na magsisilbing liwanag. No, yun. Parang the more na nararanasan mo siya,
kumbaga, i-enjoy mo yung moment na yan eh. Siyempre, kumbaga magsasaksakitan ka, mag-emote ka, ganon. Pero, after that situation, mas lalo mo ma-realize na there's something a brighter side of situation na mas may magandang palang dahilan. Na hanggang sa yun na yun, may enlightened ka na, maliliwanagan ka na. Ganun siya. What is the clarifying for a love situation? Ang ganda ng reading mo, guys, ah. Parang very informative talaga tong reading nyo. Na talagang pinapakita dito na sa pamilyang to walang susuko, gano'n. Maging palaban ka. Na at matuto tayong hanapin ano man yung bagay na magiging solusyon sa problema natin. No, yung bagay na akala mo nasa down part ka na, no, hindi, wala ka pa sa exciting part. No, maraming mas may higit pa dun sa nararanasan mo. Huwag ka mag-inarte, ganon. Kumbaga, pinapakita dito na magaang pa yan. Kailangan mo lang talagang maghanap ng solusyon. No, huwag mong hanapan ng dahilan. No, there's a love potion. Open your heart to truly feel that magic of love. No, binabahagi talaga dito, iba yung pag-ibig, no? The more na nagmamahal ka, the more na mamotivate ka sa bagay na gusto mong gawin. No, pinapakita dyan. Iba yung pag-ibig talaga. There's a clarifying for a life situation. And there's an emerging dawn. Trust that every ending is another beginning coming in this, guys. Diba? Ang galing talaga ng reading na to, na pinapakita na magtiwala ka, na may bagay sa buhay mo na matatapos, pero hindi yun hangganan. May bagay na magsisimulang muli. Diba? Rising talaga atake, diba? Rising from the ashes, rising for the stars, race. Kumbaga bagay na hindi lahat ng bagay na natatapos ay hanggang doon na lang. Yung parte na natatapos ay mayroon palang bagong simula na maaaring mamukadkad doon. There's a what lies beneath with the future. Ang ganda. And there's a fake friends. Mag-ingat ka sa mga peking kaibigan. At yung sabi ko kanina, na there's a toxic environment and toxic people around you. Mag-ingat ka sa mga peking kaibigan. With a part of the light represent what? Na alamin naman natin dito with a part of the light, ano magiging advices for you. So there's something that changes. Oh my God, 3 for clarification, ha? 3 beses kinlarify yung changes. So it means, etong linggo na to, ay pinapahiwatig at pinapakita, no? At there's a butterfly. No, talagang, ang ganda ng reading mo, pasabog ka. No, talagang, merong dinudugtong, oh, nakita mo yan, there's a butterfly, there's a changes, and changes. Talagang pinapakita na mababago ang buhay mo ngayong linggong to. No, kumbaga magtiwala ka na lahat ng bagay na nangyayari sa buhay mo ngayon ay ipagkatiwala mo. Mangyayari to ng may dahilan, no, na magbabago siya in a good way. No, hindi dahil para saktan ka lang, kundi para baguhin ano man yung bagay na nakasanayan mo, nakala mo nakakabuti sa'yo. So, let's see. What is the pick of yes or no? Let's watch this. So, guys, no, ang pick of yes or no, kung bago ka sa channel ko, ang pick of yes or no, pwede ka magtanong. Isang tanong, isang sagot. Na mag-iisip ka ng tanong, pipili ka na magiging sagot within 1, 2, or 3. Dahil kapag nakapag-isip ka ng tanong at nakapili ka na number na magiging sagot sa tanong mo, please comment down below. At guys, maraming salamat po sa mga nag-share ng aking videos. Sa anumang uri ng social media platforms, maraming salamat po. At maraming salamat po sa mga bagong subscribers, sa mga bagong followers natin. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin, subscribe nyo na ako dyan, ha? Para updated kayo sa mga videos natin every single day. At the same time, sa aking FB page, please follow nyo ako sa aking bagong FB page, ha? Para naman, pasabog tayo dyan. So, let's see. What is the pick of yes or no? Let's start with the number 1. Number 1, represent with a yes. Fulfill of possibilities, plenty of creating abundance. No, na maaring nag-uumapaw na magandang posibilidad at nag-uumapaw na biyaya na maaring makamtan mo at mabuo mo sa buhay mo. Now, number 2, there is a yes. Clearing the air, refreshing change. Talagang there's a changes talaga, guys, na maaring sisibol. Ito na yung panahon ng pagbabago, linggo ng pagbabago. No, there's something, there's a number 3 with a yes again. Unlock the potentials, key are available. Ito na yung susi. No?
Maaaring kailangan mo nang gamitin at maaaring gamitin mo to ng tama at wasto para makapagsimula ka or parang may pintuang magbubukas para sa'yo. Oh guys, this is a weekly gabay for the month of November 1 hanggang November 7 for the sign off. For the sign off, oh my God, for the sign of Capricorn. So Capricorn, maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang nakaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos updates. Maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalong-lalo nang skip ng adsaway pagpalain po kayo ng Diyos at may kapal. Siksik liglig nag-uumapaw na biyayang manumbalik sa inyo at maraming salamat po guys and see you in the next video. Bye-bye and babush!